kung si kabayan ba ang may kasalanan o napagbintangan lang o may nag-revenge lang para siya ay madiin sa pagkamatay ng bata. Ang hirap maging kasambahay. Ang hirap maging OFW. Saludo ako sa lahat ng mga kasambahay. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot din isipin na nangyari kay kabayan. Napagbintangan ba? Or totoo ang ginawa niya sa kanyang alaga? So, ito ay reaksyon ko lang to at opinion. Kayo nang balang humusga. Diyos nang bala sa kanya kung sino may kasalanan o siya ba ang gumawa ng karumal-dumal na pagkamatay ng isang batang lalaki. Pero sa akin mga kaibigan, sa palagay ko lang, kasi marami ring lumalabas sa social media, ay ganun din ang nangyari sa batang lalaki. May napanood kasi ako mga kaibigan, kaya gumawa ko ng reaksyon. Sa aking pananaw, hindi naman siguro kayang gawin ni kabayan yung ginawa, yung istorya na siya ang gumawa sa pagkamatay ng batang lalaki, yung 18 months old na batang lalaki sa Kuwait na pinasok sa isang washing machine. Kasi mga kaibigan, yung napanood ko sa social media ay batang lalaki rin yon. Siguro nasa 18 months old din yon. Dumidid yung mga kaibigan at pumasok doon sa isang washing machine. So, naniniwala ba kayo na si kabayan na may gawa pagkamatay ng batang lalaki sa Kuwait? Siguro sa akin hindi. 50-50 sa akin mga kaibigan. So, yun na nga mga kaibigan, pumasok yung batang lalaki doon sa washing machine at dumididi. Dumating yung kapatid niyang lalaki rin. Siguro nasa 2.5 or 3 years old. Batang lalaki rin. So, sinara yung washing machine. So, nandoon yung batang lalaki. So, hindi tayo sigurado kung siya ba yun or iba yun. So, Arab din yun mga kaibigan. Sa akin, palagay mga kaibigan, ay kahalin tulad din yun sa nangyari doon sa batang lalaki na inaalagaan ni kabayan, kaya siya napaslang o napahamak dahil pumasok sa isang washing machine na pina-spin pa o pinaikot o pinaandar yung washing machine. Pero, ang katanungan mga kaibigan, sa opinion nyo lang please comment down below. Kung si kabayan ba ang may kasalanan o napagbintangan lang o may nag-revenge lang para siya ay madiin sa pagkamatay ng bata. So sa akin mga kaibigan, opinion ko lang to. That's my opinion. That's my point of view. Kung maniniwala kayo sa akin o hindi sa akin, parang napagbintangan lang siya. Kasi mga kaibigan, sa mga Arab, kahit kasalanan na nila yan, hindi yan amin. Marami sa kanila. So just look at our 5 fingers. Hindi pare-pareho ang katayuan yan. So, ganun din ang katauhan ng mga bawat tao. May pagsisinungaling. Di ba? So, siguro napagbintangan lang si kabayan na siya ang may kasalanan. Pero siguro sa akin palagay mga kaibigan, baka nag-revenge lang yung amo noon. O hindi lang nagkaintindihan, galit yung amo sa kanya, kaya ganun nangyari. Pero hindi ako sigurado Opinion ko lang ito mga kaibigan. Pananaw ko lang to. Kasi maraming pangyayari na pag ang amo ang galit, hindi natin kayang labanan o hindi natin kayang sagot-sagutin. Siguro kung si kabayan na may gawa, ay bahala na siya. May hukuman naman. May justice naman. So, tanggapin niya yung parusa sa kanya. Kasi, ang kasabihan sa Muslim, kapag buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. So, ganun nga, buhay ang kabayaran pag buhay din ang inutang mo.
So, ganun ituloy natin mga kaibigan doon sa batang lalaki na naglaro. So, dumating yung nanay ng batang lalaki, binuhat yung isa. So, pagkabuhat ng mga kaibigan, tumalikod siya at tinatawag na hamudi iyong isang batang lalaki na naglalaro at pumasok doon sa washing machine at pinaikot tong nanay niya para mag-spin yung washing machine. So pagkatalikod, tinatawag niya hamudi, doon siya naghanap. Parang nagpanik na siya sa aning batang lalaki. So ganun nga mga kaibigan, binasi ko lang to doon sa napanood ko sa social media dahil ganun din ang istorya. So malay mo, totoo nga yun. Lumabas yung video na iyon pala yung nangyari, pero hindi kasalanan ni kabayan, baka napagbintangan lang gaya ng sinabi ko, napagbintangan lang o nag-revenge lang ang nanay ng bata dahil hindi matanggap ang nangyari sa anak niya dahil siya may kasalanan o dapat siya makulong dahil alam niyo naman ang batas sa Middle East. Pag ikaw ang may kasalanan, kahit local ka pa, ay dapat mong bayaran. Dapat mong pagbayaran ang ginawa mong kasalanan, lalong-lalo na sa tao. So kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. So ganun nga mga kaibigan, parang hindi ako naniniwala na si kabayan ay ginawa niya yon. Parang napagbintangan lang siya. Planted, ika nga. Kasi maraming history mga kaibigan, maraming historya. O haka-haka ng bawat tao. Kayang baliktarin ang batas. Kaya kang paikutin pag mahirap ka. So sa akin palagay mga kaibigan, parang napagbintangan lang. Si kabayan, siya ang nagsuffer. Siya nagdusa sa kasalanang hindi niya ginawa. Dapat manaig ang batas, manaig ang katotohanan. Pero kung ikaw mismo kaibigan ang gumawa, so panindigan mo yan. Deserve mo kung ano mangyayari sa iyo. Pero kung ikaw, dinadalangin ko sa Diyos na manaig ang batas na mapawalang sala ka kung hindi mo ginawa yan at napagbintangan ka lang na sana'y dinigin ng Diyos ang panalangin ng bawat Pilipino na makalaya ka o mapagbigyan ka pa ng isang buhay. Pakishare ang video nito. Maraming salamat. Ito ay opinion ko lang to at reaksyon kay kabayan. Maraming salamat mga kaibigan. Have a blessed day.